Ang pelikula ay nagkukwento ng isang lalaki na nagngangalang Jamie at isang babae na nagngangalang Maggie. Sina Jamie at Maggie ay mga taong adik sa pakikipagtalik. Sa pambungad na eksena, si Jamie ay nakikipagtalik sa asawa ng kanyang boss. Ang insidenteng ito ay nagresulta sa pagkawala ng trabaho ni Jamie. Sa isang komplikadong sitwasyon, ginawa ng kanyang kaibigang si Josh ang lahat ng makakaya upang makahanap ng bagong trabaho para sa kanya. Nahanap ni Josh ang isang trabaho bilang taga-benta ng gamot para sa Pfizer. Isang bagong bukas na pabrika ngunit may magagandang istatistika sa maikling panahon. Matapos dumalo sa pagsasanay tungkol sa kanyang trabaho at detalyadong impormasyon tungkol sa kumpanya, agad siyang nagsimula sa trabaho. Sa trabahong ito, kailangang gawin ni Jamie ang lahat ng makakaya upang matiyak na ang mga doktor ay magrerekomenda ng kanyang bagong gamot sa mga pasyente. Ang mga gamot ni Jamie, na tinatawag na Zoloft, ay direktang kalaban ng umiiral na gamot na Prozac. Ang karanasan ni Jamie sa pakikipagtalik sa mga estranghero ay madaling nagawa siyang akma para sa ganitong uri ng trabaho ng pagbebenta ng Zoloft dahil ang Zoloft ay gamot na may kaugnayan sa pakikipagtalik. Sa simula, kinuha ni Jamie ang mga gamot na Zoloft upang gawing popular ito, ngunit ang trabaho ay naging mas mahirap kaysa sa inaasahan. Itinataboy si Jamie saan man siya magpunta. Tinutulak siya ng mga doktor na medikal. Ginagawa ng mga direktang kalaban ng Prozac ang lahat upang mapanatili ang kanilang produkto sa linya. Binalaan ng mga may-ari ng Prozac si Jamie na tigilan ang pagpopromote ng kanyang gamot, Zoloft, kung nais niyang mabuhay ng mas matagal. Patuloy na nalampasan ni Jamie ang mahihirap na panahong ito at nagpatuloy sa kanyang trabaho, iniiwan ang madilim na bahagi nito. Isang araw, binigyan siya ng isang doktor ng pagkakataon at pinapasok siya sa consulting room, kung saan nakilala ni Jamie ang isang pasyente na may Parkinson's disease, si Maggie. Ang sakit ni Maggie ay nasa unang yugto pa lamang. Ang sakit na ito ay dulot ng karamdaman sa utak na nagdudulot ng hindi inaasahan o hindi makontrol na panginginig, paninigas, at kahirapan sa balanse at koordinasyon. Simula noon, sinubukan ni Jamie ang lahat ng makakaya upang makipag-ugnayan kay Maggie. Nang maglaon, nagsimula silang magtalik ng mas madalas ng walang seryosong relasyon. Nagkasundo sina Jamie at Maggie na magkaroon ng no strings attached na relasyon. Nang maglaon, nawala ng interes si Jamie sa pakikipagtalik, at pinayuhan siya ni Maggie na uminom ng gamot na kilala bilang Viagra upang maayos ang isyong yun. Nakakuha ng balita si Jamie na ang Pfizer ay maglulunsad ng bagong gamot, ang Viagra. Hiniling ni Jamie sa kanyang boss na gawin siyang marketing manager nito. Sinimulan ni Jamie ang kanyang bagong trabaho sa pagpopromote ng Viagra at naging matagumpay. Nang maglaon, hiniling ni Jamie kay Maggie na seryosohin ang kanilang relasyon upang makabuo sila ng pamilya. Tinanggihan ni Maggie ang hiling ni Jamie, at agad silang naghiwalay. Lumipas ang mga araw nang hindi sila nagkikita. Nang maglaon, nakilala ni Jamie si Maggie sa isang bus station. Papunta si Maggie sa Canada kasama ang ibang tao upang maghanap ng murang gamot para sa kanyang Parkinson's disease. Ngunit nagpasya si Jamie na magpatuloy. Nagpatuloy sila sa pakikipagtalik tulad ng dati nilang ginagawa. Nang maglaon, sinamahan ni Maggie si Jamie sa isang medical meeting. Sa kabutihang palad, nalaman ni Maggie na mayroong grupo na dalubhasa sa Parkinson's disease malapit sa meeting hall ni Jamie. Nakilala ni Maggie doon ang isang lalaki na may nakakaantig na kwento tungkol sa Parkinson's disease. Ang lalaking ito ay may asawa na nasa stage 4 nanograms Parkinson's disease. Nasa stage 1 pa lamang si Maggie, at ang mga sintomas nito ay hindi halata. Pinayuhan ng lalaking ito si Jamie na makipaghiwalay kay Maggie kaagad dahil sa sakit na ito, ngunit tinanggihan ni Jamie ang kanyang payo. Sa kabila ng paghihiwalay, nag-research si Jamie sa lahat ng lugar upang makahanap ng suporta para sa kanyang minamahal. Pinili ni Maggie na makipaghiwalay kay Jamie dahil sa kanyang karamdaman. Nang maglaon, naimbitahan sina Jamie at Josh sa isang house party. Napasok si Jamie sa bitag ng dalawang babae. Ang mga babaeng ito ay nais ng kasiyahan mula kay Jamie. Gumamit si Jamie ng Viagra upang magkaroon ng enerhiya na masatisfy sila buong gabi. Nagising si Jamie na masama ang pakiramdam sa kanyang buong katawan. Humingi ng tulong si Jamie kay Josh upang makakuha ng pangangalagang medikal. Nang maglaon, pumunta si Jamie sa isang restaurant para kumain.
Nakilala siya ni Maggie nang may swerte. Sinabi ni Maggie kay Jamie na lumalala ang kanyang sakit. Napipi si Jamie sa puntong yon. Sa sandaling yon, nakakuha ng magandang balita si Jamie. Siya ay na-promote. Kailangang lumipat si Jamie sa Chicago para sa kanyang trabaho. Naghanda si Jamie para sa kanyang bagong trabaho. Habang nag-iimpake ng mga gamit, natagpuan niya ang kanyang videotape kasama si Maggie. Ginawa nila ito sa Good Vibes. Ang tape ay tungkol sa kanilang buhay. Miss na miss ni Jamie si Maggie at nagpas siyang makipagkita sa kanya sa huling pagkakataon. Nahirapan si Jamie na hanapin siya, ngunit kalaunan ay nakilala niya ito. Sinabi ni Jamie kay Maggie na mahal niya ito at kailangan niya ito ng labis. Tumulo ang luha ni Maggie at sinabi sa kanya na mahal din niya ito. Sinabi rin ni Maggie na kakailanganin niya ito sa mga darating na panahon. Nagpasya si Jamie na laktawan ang kanyang trabaho, at sinimulan niya ang pag-aaral ng medisina sa universidad upang matulungan ang kanyang minamahal. Si Maggie, nagtapos ang kwento rito. Mag-subscribe para sa mga paparating na kwento. Magandang araw.